Mga kapuso, isang malungkot na balita po ang pumutok ngayong maghapon dahil yung dalawang bata po na napaulat na nawawala nung pang Miyerkules Santo dito sa Barangay Wawa, Taguig ay natagpo ang mga labi na po sa isa sa mga kotse na nakaparada dito malapit po sa aming kinatatayuan. At ito pong video na inyong napapanood ay ang actual na pagkuha ng mga otoridad sa labi ng dalawang bata na natagpuan po sa loob ng isang nakaparadang Mercedes-Benz dito po sa loob ng compound na ito na pag-aari po ng pamilya Valenzuela dito po sa Barangay Wawa dito sa Taguig. At ito po ang kotseng itim na nakikita nyo po, napapalibutan po ng mga tauhan ng scene of the crime operatives ay siya nga pong nanguna sa retrieval ng labi ng dalawang batang yan na may edad 3 at 4. Napag-alaman po natin na ito pong dalawang batang ito ay magkalaro at huli po silang nakita habang naglalaro po noon nga pong Miyerkules Santo. Naglalaro po sila ng taguan at sa kasamang palad mula noon po ay hindi na po sila nakita at hinanap po sila ng kanilang mga kaanak at magulang sa iba't ibang bahagi po ng Metro Manila at nakabot pa nga po sila sa mga probinsya, pero dito lamang din pala sila malapit nasawi at nakita nga po kanina ng mga otoridad. At ngayon nga po ay ipapakita namin sa inyo itong compound na aking binabanggit. Dito lamang po sa katabing bakod, makikita nyo po itong itim na kotseng ito. Dito po siya nakita, ito pong mga biktima, itong dalawang batang biktima ay nakita po ng mga otoridad. Yung pong description ng mga nakakita na mga bata rin na inutusan po maglinis ng compound na ito at maging yung kotse na ito ay yung pong isa ay nakadapa sa backseat at yung isa po ay nakaupo rin dito sa may likuran ding bahagi ng driver. At alam nyo mga kapuso, nangyari lang yung paghahanap dahil sa utos na rin ng may-ari nung kotse na ito na hanapin daw yung nangangamoy na pasintabi po sa tingin nila ay isang patay na hayop. Pero nung pong magaluga dito pong mga inutusan nila maglinis na mga bata dito ay yung po ang tumambad sa kanila, bangkay ng dalawang bata na may edad 3 at 4 na kanina nga po ay nakita nyo po na nire-retrieve ng mga otoridad. At March 27 o nung nakarang Miyerkules Santo pa, nagsimulang mawala ang dalawang bata na natagpuang patay dito po sa Barangay Wawa. Kwento po ng isa sa mga batang kalaro ni na Dane Buenaflor at James Naraga. Naglalaro sila ng taguan ng pamunta sa malayo ang mga biktima at hindi na muling nakita pa. Sa tulong ng mga pulis at lokal na pamahalaan, nilibot noon ng mga magulang ni na Dane at James ang iba't ibang lugar sa Taguig. Nakipag-ugnayan rin sila maging sa mga karating syudad gaya ng Pasig at Makati para hanapin ang mga anak. Dumulog din sila sa DSWD sa Maynila. Kasama pa ang ilang mga kaanak, nag-ikot din sila sa iba't ibang lugar sa Parañaque kung saan napaulat na namataan ng mga bata pero nabigo silang mahanap ang mga ito. At ngayon nga po ay nagpapatuloy ang investigasyon ng mga otoridad, lalo pat palaisipan pa rin sa mga otoridad kung paanong nangyari na nakapasok itong mga bata sa loob ng kotse at sila ay nakulong kung ganun nga po ang nangyari. At isa po sa mga anggulo na maaring o na tinitingnan po nila, bagamat nagpapatuloy pa nga po yung investigasyon, ay ito pong pagkakakulong ng dalawang bata at hindi na po nagkaroon pa ng pagkakataon na makalabas dahilan para sila ay masuffocate at ito nga po na naging dahilan ng kanilang pagkasawi. Sa puntong ito, makakasama po natin si Barangay Chairman Philip Buenaflor. Siya po ang Barangay Chairman dito sa Barangay Wawa, Taguig. Magandang hapon po, Chairman. Magandang hapon po. Opo. At yung pong isa sa mga biktima, pamangkin nyo mismo, ano po? Si Dane. Opo, si Dane. Yung paghahanap po na ginawa ninyo, saan po kayo nakabot? Marami na rin yung lugar. Pangasinan, yung Baguio, itong Cavite, Mindoro, sa Bicol, nakarating na, Laguna, yung parking Rizal. Ito naman sa Metro Manila, hindi naman kami tumitigil pag-iikot dito. Halos buong Luzon, iniikot nyo. Huling-huli nga nito, itong sa Old Balara, dahil meron nga tumawag naman sa amin na meron daw nakita silang bata doon, nasa Barangay Hall, nakahawig ni Dane. Kaya kami naman, takbo kami doon sa Old Balara, sa Barangay Hall nila mismo. Pero nakita namin, kahawig nga yung bata ni Dane, pero hindi naman si Dane. Opo. At papakita ho natin, no, Chairman, itong grahe, katapat lang halos ng Barangay Hall at katapat din nung building, itong bahay, nitong may-ari nitong grahe na ito. Ano ho?
Hindi ba parang naghinala sila o yun lang, yung amoy na pinapahanap nila, yun lang po yung naging dahilan para... Yun lang ata ang naging dahilan na nung nagpalinis sila dito, kanina lang daw sinimulan maglinis dyan sa garahe niya. Noon lang din nila na anuhan na yung parang napuna ata ng mga naglilinis na nakaawang daw yung hindi na masyadong nakaplat yung pintuan ng sasakyan, hindi nakasara maigi. Kaya ang ginawa nila, tinignan nila yung ano nila, doon ata nila nakita na. Doon lang din sumingaw yung amoy. Opo, ito po mga sasakyan na ito, no, bakit po parang hindi ginagamit? Talaga hong hindi ginagamit sa tuwing makikita nyo araw-araw? Lagi nga. Diyan ho lang talaga. Opo. Yung mga sasakyan nila. Opo, ang impormasyon kasi ng mga kapitbahay, ito yung mga nabaha daw, kumbaga parang itinambak na lang, ganun ho ba rin yung pagkakaalam nyo? Oo, yung ibang mga sasakyan niya, nakita nga namin yung bahan niya. Oho. Oo, dyan na sila inabot ng pagkabaha. Opo. Yung pong nung makita nyo na nandito lang pala sa mismong harapan ng barangay hall, yung labi nitong dalawang bata, ano pong pumasok agad sa isip nyo? Nag-reaction nyo kanina? Hindi naman kami kaagad nag-isip ng masama dun sa pangyayaring yon. Inisip ko na lang din siguro, baka yung sa paglalaro ng mga bata, hindi na siguro inaasahan na doon sila naginda doon sa loob ng sasakyan na yun. Opo. At kahit papano, yun nga ho, yung inutos na paglilinis, nakabuti, no, para mahanap yung mga batang ito. Ano po itsura nung makita nyo? Parang ano na ho talagang lumiit, parang lumiit na, buto na sila eh. Tapos yung makikita yung katawan nila, talagang hindi mo na rin makikilala yung mga bata kung hindi na lang doon sa damit na sinuot nila. Opo. Kung sa ano ho, kung kayo tatanungin, sa tingin nyo ho ba, yung panahon na hinahanap sila talagang, sa tingin nyo lang ha, dito na ho sila talaga na stuck o yung pa nga ho naging palaisipan sa amin kasi siguro nung mga panahon nung Marso hanggang Abril na nawala yung mga bata, lagi nga namin media din yan. Nakarating kami kung saan na sinasabing nakita daw yung bata doon sa Parañaque, sa Las Piñas, hanggang doon sa araw na nung araw na nawala yung bata, kasama ako ng mga pulis na nagtatanong-tanong kami, sa katabing barangay dito namin. Sinasabi nila na nakita nga daw yung mga bata doon. So ngayon, nagtaka din ako, bakit andyan pala yung mga bata? Tapos meron sinasabing na nakikita doon. Ayun, medyo palaisipan mo. Opo, yun hong may-ari nitong kotse, itong Mercedes-Benz na ito na luma, nakipag-ugnayan na ho ba sa barangay para... Kanina po, pinuntahan daw ko sa bahay. Yun nga, sinabi niya na meron nga daw dalawang bata na nakita doon sa loob ng sasakyan niya. At yun nga, nangangamoy ng araw. Hindi ko rin alam, number pala niya siya rin pala yung tumawag sa akin kanina. Na ipinagbigay alam nga doon sa magulang ko rin. Opo. Yung maliban ho dyan sa sasakyan na yan, itong iba pa, 5 ho itong lahat nakaparada no? Hindi ho ba talaga ginagalaw na ito o talagang nandyan lang ho? Nandyan lang siya. Tagal ko na rin nakikita yung mga sasakyan ko. Yung iba nga, puro nakasara, puro nakalak yung mga pintuan. Opo. At yung nakikita ko namin, may mga nakapaskel na parang politiko ho yung may-ari po nitong compound. Ano po? Yung kapatid lang ho siguro. Kapatid po, kapatid. Opo. So ngayon po, yung pong labi ng mga bata ay nasa Loreto sila, doon sa Puneraria. Puneraria, para sa Bigutan. Autopsy nga ho na hinihiling na rin namin. Ano man talaga, SOP ho pala yun na pag ganyan na nangyari, talaga yung autopsy talaga yung bangkay nung tulad ng dalawang bata. Opo. At yung pamilya po, kumusta po yung mga magulang? Dahil kamag-anak nyo, ano po yung may nabanggit ba sila sa inyo? Yun nga, yung kapatid ko at saka yung mother ko, kanina nga, sabi nga nila, doon nga sa pangyayari, sa kinihinat na ng pamangkin ko, sabi nga nila, hindi na siguro, baka ang ano nila, mas i-cremate na yung pamangkin ko dahil hindi nila kayang tingnan na gano'n na itsura ng bata. Ito yung kaninang actual na retrieval, yung pagkuha ng mga tauhan ng scene of the crime operatives, ng PNP at saka yung mismong tauhan ng puneraria habang inihanda nila yung pagkuha mula dun sa loob ng kotseng itim po na nakaparada kung saan po hinihinala pa lang naman na nakulong yung pong dalawang bata at hindi na po nakalabas. Bagamat syempre tuloy ang investigasyon ho dyan. Yun din ang gusto malaman ng pamilya kung talagang totoo ba sila nakulong talaga dyan sa sarili nila o meron pang ibang anggulo na dapat malaman. Opo. So sa ngayon po, paano po itong area ng itong grahe na ito, nakakordon pa rin? May investigation pa rin na ginagawa? Meron pa rin po. Meron pa po atang darating. Opo. Ano pong bili ng pulis sa inyo?
Yun nga po, wag munang pagagalaw mo yung lugar na yan. Mhm. Tapos meron ding umano sa amin, parang may taga-NBI din mga mag-iimbestiga. Meron pa rin mga taga-NBI na darating. At yung autopsy, ni-request nyo na rin yun. Yun po, meron na rin po. Request na rin po. At katunayan nga po, yung kapatid ko, tumawag sa akin kanina. Nandun nga daw siya ngayon sa papunta ng NBI para mag-request nga na yun din ang Meron no kami kanina, no? May napansin kami mga CCTV dito sa building nakatutok dito sa grahe. Ito ho ba sa tingin niyo? Privado siguro, sa kanila ho yan, CCTV niya. Pero ito po sa tingin niyo ba gumagana dahil kahit papaano mare-record ho niya kung ano man yung nakikita. Pero hindi ko po kung gumagana pa po yan CCTV niya. Kasi yung kanina, nung sinubukan nga ho din namin pumasok dito, mga kapuso, dito sa bahay, pumatok ho kami, parang wala hong tao na yun, walang tao sa matagal nang walang tao ho dyan. Ko rin, matagal na rin no. Opo. At siguro sa ngayon ho ay ano po ang mensahe nyo para sa mga otoridad na hawak po ng investigasyon ito pong kaso po ng inyong pamangkin at dun po sa kanyang kalaro? Ayun nga po, hinihiling po sana namin sa tagal-tagal din ho ng paghahanap namin sa mga bata, sana ho medyo mapabilis na rin po yung pag-iimbestiga at malaman na po namin kung ano po talaga yung dahilan ng pagkamatay ng dalawang bata. Yun po, maraming salamat po. Salamat po, Kapitan. Si Kapitan Philip Buenaflor, siya po ang barangay chairman dito po sa Barangay Wawa Taguig, kung saan nga po natagpuan itong dalawang bata na wala na pong buhay sa loob po ng isang kotse. Samantala, pasado alas 10 ng umaga na makita po ang dalawang batang ito na 4 na buwan nang nawala dito sa Barangay Wawa Taguig. Natagpuan ng dalawa na kinilala nga po na sina Dean Buenaflor, 3 taong gulang, at James Naraga, 4 na taong gulang, sa loob ng Mercedes-Benz na itim na nakaparada sa tapat ng Barangay Hall. Ayon sa may-ari ng sasakyan, si Gregorio Valenzuela, 1 taon nang nakatenga po ang sasakyan na yan. Kaninang umaga, inutos niya sa mga tao niya na linisin ito. Dito na nakitang dalawang bata. Ang isa ay nakaupo, ang isa naman ay formang nakadapa ang pwesto. Malapit na kamag-anak ng mga biktimang may-ari, kaya nang malaman niya ito, halos di siya nakagalaw. Tingin niya posibleng nakulong ang dalawang bata sa loob habang naglalaro. Hindi na nakalabas dahil matagal nang di ginagamit at mahirap iangat ang lock ng ganito pong modelo ng kotse. Wala raw nakaisip ng nung nawala ang dalawa na nasa loob sila dahil may kwento-kwento na isinakay sa van at kinidnap ang dalawang bata. Ang pulisya iniimbestiga ng insidente. Sa ngayon tinitignan ng anggulong aksidenteng pagkakakulong ng dalawa sa loob, pero di rin isinasantabi na posibleng may foul play o taong nagpasok sa dalawang bata sa loob ng kotse. Makikita raw ito sa autopsy ng labi ng mga biktima. Ang anggulong kinidnap ay isinantabi na ng pulisya, lalo't dito lang sa malapit sa kanilang bahay nakita ang labi ng mga biktima. Ayon mismo sa mga taga rito, ginagawang playground ng mga bata ang parking area kung saan natagpuan ang bangkay ng dalawang biktima. At kanina nga po nagkaroon ng pagkakataon ng News TV Quick Response Team para makausap yung pong binabanggit ko na inutusan para linisin po ang bakuran na ito at yung pong mga kotse nakaparada at maghanap doon sa nangangamoy na inakala po na may-ari ng grahe ay namatay pong hayop. Narito po ang kanilang mga pahayag. Sa kotse na po yun, may pinapalinis daw na patay na hayop. Tapos yung binuksan ko po yung pintuan ng kotse, umano na po yung amoy at sinilip ko yung loob ng kotse. Nakita ko po patay na bata. Ako naman po, may ginagawa po, tinignan ko pa rin. Pagtingin ko po, yung pinasok ko po yung ulo ko, pagtingin ko po sa loob, merong katawan na nakadapa. Tapos, ang una ko pong nakita doon, yung kuko niya maputla, tapos matigas na talaga yung katawan niya. Yun po doon po ako nabigla, sabay napaatras na lang po ako. Kasi nakakatakot po talaga.